Sabi nga ni Tay Digong, ang congressman ang pinaka-corrupt sa gobyerno. Parang yung Dolomite daw, bigas na lang. Most rotten institution ang Congress, aka FPRRD. Kaya wala nang gustong dumikit sa inyo yung mga dilawan. Akala nyo mga congressman na yan. 2025, after na, siyempre kailangan nila ngayon budget Pag nanalo yung mga yan, makikita nyo po magbabaliktaran na kay Inday yan. Tatanggapin naman natin. Ganun lang. Ganun lang po yung politika. Alam niyo po, eto marami po akong naririnig na mga alingas-ngasan na sa mga Duterte supporters. No? Kulang po kayo. Nakakadagdag yung pressure nyo sa sarili nyo, yung kailan ba babagsak to? Hindi nyo po kontrolado yan. No? Mag-aral po kayo ng kasaysayan. Yung tatay nito, 21 years na namuno bago na patalsik. Naiinip kayo, magtatatlong taon pa lang yan. Kaya kulang kayo. Ganyan talaga ang politikahan. Nakakalungkot po kasi sa issue ng SMNI at maisog ni PRRD. Wala, nabasa ko po yung SMNI, yung pahayag na SMNI. Wala po ako nakikita namang problema ron. Magpapahinga sila dahil gusto naman nilang unahin yung napabayaan nilang spiritual ano po ba problema ron? Wala naman pong problema ako nakikita ron. Unahin naman nila yung matagal po silang hindi nakapag anong tawag dyan? Mga samba o kung ano mga spiritual na kailangan nilang tugunan. Wala po ako nakikitang problema doon. Iba-iba kasi, ito kasi ito siguro yung nakikita na marami, no? Yung iba't ibang samahan na may iba't ibang leaders, no? Gusto nyo na magsama-sama lagi. Posible po yun. Kanya-kanya po yan. Kanya-kanya pong leader, kanya-kanya pong mga diskarte. Pag nanawagan po si Tatay Digong na dito tayo lahat, sasama lahat yan. Maski nga po, eto na lang walang mga samahan. Mga vlogger na lang, may kanya-kanya rin diskarte. Doon po kayo siguro nahihiwagaan. Bakit? Para masanay po kayo na ibang grupo po yung KOJC, ibang grupo po yung Maisog, iba po yung grupo ng MAD. So, meron pang mga ibang grupo, mga Friday group ba tawag doon, yung nasa EDSA lagi. Masanay po kayo na iba-iba po yung liderato niyan, iba-iba rin po yung diskarte nilang gustong gawin. No? Kaya wag po kayong wag niyong paghalu-haluin sa utak niyo. Oo, dahil tayo independent, tayong kulto ni Digong, minsan pag nakikita natin, attend tayo rito sa sa Maisog, attend tayo dito sa MAD, attend tayo dito sa KOJC. Pwede naman. Wala naman tayong problema sa kanila lahat. Wala pa senyales ng people power kasi walang manguna. Sino po ba dapat mangulo? Wala naman po. Yung mga politiko po, mga leader natin politiko, no? Sila po naghahanda sa politika. Kung kayo po may gusto kayong gawin na ako kasi follower ako ng mga Duterte, politiko po yung hindi po ako nagpapalo, hindi po revolutionary group yung pinapalo ko na magtatapel ng government. Ang pinapalo ko po mga politiko, Duterte. Ngayon, kung iba po yung naiisip nyo na mapatalsik si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng people power, di go lang po. Wala namang problema dyan sa naiisip nyo. Kung may leader kayo na yan ang tinatahak, wala problema. Susuporta rin naman kami riyan kung nakita namin na okay na yan.
Sa eleksyon naman, boboto rin kami. Lahat po ng option open, hindi lang po iisang option ng mga taong gusto ng pagbabago, 'di ba? Sa tingin mo po ba, Boss Buds, makatikim pa ng boto ang mga Marcoses sa Iglesia ni Cristo dahil sa mga pinagagawa ng hindi ko po alam, hindi po ako iglesia eh. Ako po ay Katoliko. Hindi ko po alam yung dynamics ng pagiging iglesia. Kaya mahirap pong, sabi naman sa inyo, tanungin niyo ako sa politika, maaaring makasagot ako. Pero pag tanong niyo po tungkol sa relihiyon, kahit may ideya ko, mahirap po yan. Very sensitive po yung mga relihiyon. Magsasalita ko para sa iglesia. Hindi ko po forte yan. Hindi po ako mahilig sa makialam sa forte ko. Ang forte ko po politika. Kaya yung mga nakikita nyo naman, di ba, yung hindi nila forte yung politika, mga dati silang mga vlogger ng mga artista, biglang magpupolitika, parang lutang na lutang, di ba? Inaasa nila ang lahat sa KOJC at SMNI. Hindi naman siguro. Mali din naman yun. Nakita niyo naman, wala naman SMNI at KOJC doon. Meron pa rin namang umatin ng rally ng yun nga po, yung mga ganyang pananaw na nag-aasahan, hindi po. Ano po ba yung sinabi ni Ka Eric talaga? Hindi ko po alam eh, wala ko ideya eh. Baka may ideya kayo kasi sinabi nyo si Ka Eric eh. Ano yung sinabi niya? Ang sabi ko po, nabasa ko yung SMNI. Wala akong nakita ron na tinira yung maisog. Sabi nila, ano mo lang muna, magko-concentrate muna yung mga miyembro ng KOJC sa kanilang spiritual na pagkilos. Kung ano yun, siyempre sila lang nakakaalam nun. O ano naman po yung sinasabi nyo na kay Ka Eric? Wala po akong ideya. Kasi baka naman yung sabi-sabi, wala naman pala, di ba? Katulad niyan, SMNI, KOJC, wala naman pong problema with maisog akong nakikita. Si Torion, kala ko yung si nalito ko, tama. Ang akala ko po, pasensya na, Torion nga pala yun. Ang iniisip ko yung si attorney, yung attorney nung mga ano dati. Anong pangalan nung attorney? Nawala ako sa hulog. Ang akala ko attorney yung Torion. Yung pong yung mataba si Toto. Pasensya na po kayo. Sorry po. Okay. Si Torion nga pala. Nalito ko, kala ko si Toto. Sabi ko, bakit ibuboto si Toto? Putya, kalaban nga yun. Hindi si Toto. Yung Toto, yung kulentong na, ano, yung na-disbar na rin yata yun si Attorney Toto na yun. Hindi po, si Toto po ang iniisip ko. Si Toto. Bunyog. Hindi bunyog. Yung isa, Toto ba yung bunyog? Bunyog, di ba yan yung loyalista na payat? Toto Kausing, yung si Toto Kausing. Kaya nag-react ako. Sabi ko, bakit iboboto yun? Torion Torion nga pala yung magaling sa KOJC. Pasensya na. Basta ganito po, no? Parang ano yan eh, parang yung usapin ng Banateros tsaka Bisdakeros nung nagdaang panahon. May
sarili silang pagtatalo na hindi dapat involve yung mga Duterte supporters. Yun lang yung point ko doon. Duterte pa rin tayo kahit na may nagkakagulong mga vloggers. Ganito, may dalawang samahan na Duterte supporter, isang religious group, tapos isang political group na talagang kay Duterte yan, maisog. Wala naman nagde-deny na kay Duterte yan. Bakit may lalaganap na ganun? Hindi ko pa nakukuha. Kasi sa akin, wala akong nakikitang tandaan niyo po, may laban tayo na para abalahin natin yung sarili natin sa mga wala naman tayo nakikitang sagutan na di ba? Wala na, kaya nag-live po sila kanina sa channel ni Ka Eric. In union, there's in strength. Yan. Hindi ako sumasakay. Ang inaano ko nga yung right direction natin lahat. Pansman kayo ni Eric, pansman kayo ni PL, pansman kayo ng maisog. Duterte lang. Ipagtanggol nyo yung mga Duterte, tapos suportahan yung gusto nyo suportahan. Huwag nyo pong pagtalon-talunan. Bakit nagkakaganon? Meron pong dahilan. Sila na lang magkakabati rin yan. In the long run. Diba? Halos nasa isang hukay na pa nila nung oras na yun. Kaya maiisip nila asa ng tulong. Intindihin nyo na lang. Kung may mga personal na samahan sila ng loob, hindi po yan makaka-apekto sa suporta natin sa mga Duterte. Di ba? Marami pong, tignan nyo nga, si Baste nga, kamakailan lang, binanatan niya si Bongo, di ba? Tapos magkasama sila sa partido. Alam niyo yun? Ang politika po, masanay po kayo sa politika. Dahil sa init po ng yung init ng mga sitwasyon, nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo. Meron ding pagkakaiba-iba ng atake, di ba? Yung atake sa mga problemang kinakaharap, magkakaiba rin. Ganun talaga. Hindi naman tayo mga diktador May mga kalayanan lahat na magpahayag ng mga kanilang damdamin. Ang maganda niyan, isa pa rin ang layunin ng lahat. Boss Buds, ano komento na ginamit talaga si dating VP Leni ng Liberal Party? Ano komento na ginamit talaga si dating VP Leni ng... Bakit naman gagamitin? Liberal Party siya. Ano ibig niyo sabihin na ginamit siya ng Liberal Party? Liberal Party siya Sinuportahan siya ng Liberal Party. Binoto ko si Doc Willie as VP, hindi na nanalo kasi pala may magkakasakit. Ano? Hindi nanalo si Doc Willie dahil may sakit? Hindi po. Kaya siya hindi nanalo, si Sara Duterte ang kalaban. Kau naman. Ano naman yung pagsusuri mo?